Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naglaan na ang tanggapan ng Pangulo ng 760 million pesos na cash assistance para sa mga lokal na pamahalaang labis na naapektuhan ng pagtama ng Bagyong Tino. 6 na probinsya ang makatatanggap ng tig 50 milyong piso. 5 naman ang makakakuha ng tig 40 milyong piso. Makatatanggap ang Leyte at Masbate ng tig 30 milyong piso. Nasa 20 milyong piso naman kada lugar ang ilalaan sa Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Tig 10 milyong piso ang makakakuha ng 6 na probinsya at 16 na lugar naman mula sa iba't ibang panig ng bansa ang makatatanggap ng tig 5 milyong piso. Layo ng pamamahagi ng pondong tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad, pagpapaigting ng relief operations at pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at serbisyo. Nakaalerto na ang Philippine Coast Guard District Northwestern Luzon sa inaasahang epekto ng papasok na bagyong tatawaging Bagyong Uwan. Inactivate na ng PCG ang kanilang disaster response groups at inilunsad na ang static display ng mga kagamitan para sa disaster response, search and rescue at humanitarian operations. Layo ng aktibidad na paigtingin ang kahandaan para sa pagtugon sa panahon ng emergency at masiguro ang maayos na kondisyon ng mga kagamitang pang-rescue. Bukod dito, nagsagawa na rin ang PCG La Union ng coastal patrols at pamahagi ng mga paalala sa kaligtasan, kabilang na ang paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo para paalalahanan ang mga mangingisda at residente sa baybaying dagat na mag-ingat lalo na kung masama ang panahon. Sa ngayon, patuloy na naghahanda ang buong puwersa ng Coast Guard para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Maayong adlaw, sikop ang usa ka regional target listed drug personality ato sa anti-drug operation sa Davao Oriental Provincial Office ug uban pang mga otoridad. Gimo kini sa Purok Bagong Silang, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Netong Nobyembre 4 ning tuiga, gilamong mga dinakpan nga sila alias Jabar, 30 anyos. Nasakmit ato sa operasyon ang duha ka mga pakete sa gituang shabu nga dunay timbang nga 10 grams ug bubalor sa kapin 120,000 pesos. Ang dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gilusad sa Department of Agriculture Region 11, pinagi silang Regional Soils Laboratory ubos sa Integrated Laboratory ang 10-wheeler Mobile Soils Laboratory netong Nobyembre 4 ning tuiga. Among 10-wheeler truck adunay mga advanced analytical instrument alang sa mga multi-parameter testing sa yuta og tubig. Makahimo sab kini og chemical, physical ug microbiological soil analysis. Hasta na water quality ug rapid test kits. Mukabat sa kapin 42 million pesos ang kantidad sa mong truck nga gipunduhan sa Bureau of Soils and Water Management. Tumong sa mong Mobile Soils Laboratory nga makahatag og serbisyo alang sa mga mag-uuma sa Davao Region. Ug mo kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Timurcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.